Sa Balita Live, Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Report! Nagkainita ng mga supporters ng Liberal Party at Nationalista Party sa labas ng Surigao City Pilot School. Ito'y matapos na ipinabot ng Legal Counsel ng Nationalista na si Attorney Val Felizondrang alegasyon na di umano'y parang ipinapakita ng Liberal Party na sila ay nagbibigay ng tubig at pagkain sa mga boboto. Sinukoy na ito ipinagbabawal sa batas. Sa panig naman ng Liberal Party, binigyang diin ng Legal Counsel na si Attorney Hazel Asarcon na walang iligal na ginawa na sa nilang mga supporters. Di umano'y ang tubig at pagkain ay para sa mga watchers at supporters, hindi para sa mga botante. Dagdag pa nito, hindi rin sila lumapit sa voting precincts at nasa labas lamang ng paaralan. Samantala, marami ang nagtaka kanina, lalo at biglang nag-brown out. Pinawi naman ang pangamba ng mga tao ng General Manager ng Surigao del Norte Electric Cooperative sa magitan ng Engineer Dan Escalante na ang pag-trip off ay dahil sa transient fault malapit sa may substation nila. Ngunit nakabalik rin kaagad ang linya ng kuryente ngayon lang. Sa ibang impormasyon naman, iniimbestigahan na ng mga otoridad ang issue na may isang impostor ang bumoto sa San Francisco, Surigao del Norte gamit ang pangalan ng isang Amparo Diaz. Di umano'y maaga na bumoto ang impostor at makalipas ang ilang oras, dumating ang totoong si Amparo Diaz na buboto pa sana. Para sa RMN Surigao, para sa Mission 2013, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, 30 PCOS machine ang nagkabare po sa Bicol. Sama natin sa Balita Live, Leo Barceliano ng RMN Legazpi. RMN Report! Patuloy ngayon na binibigyan ng remedyo ng Provincial Election Supervisor sa lalawigan ng Albay matapos na mapagalaman sa ulat na rin ng mga BEI sa mga designated precinct ng 15 bayan at lungsod ng anyo 30 mga PCOS machine ang nagkabariya umpisa kanina ng alas 7 hanggang ngayong tanghali alas 12. Ayon sa ulat ngayon na pinalabas ng Provincial Election Supervisor at Philippine National Police, laging dalawa dito ang naibalik na sa normal ang operasyon ng PCOS machine, samantalang 18 pa ngayon ang patuloy na inaayos. Ayon sa PNP at Provincial Election Supervisor ng COMELEC na bago pa magsapit ang alauna ngayong hapon ay muli nitong maibabalik sa lahat ng mga pinagatanggalan ng mga school campuses para muling magamit sa patuloy anyang pagdagsa ng mga botante sa buong lalawigan ng Albay. Ikinumpirma rin ng Philippine National Police ang pisa kanina umagang sa mga oras na ito ay tiling mapayapa ang buong lalawigan dahil rin sa sobrang seguridad ay kinasa na kanin ng PNP at ng EFC. Wala sa RMN Legazpi para sa Mission 2013. Ako si Leo Barceliano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. 184,000 na mga botante inaasang dadagsaho sa mga polling precincts sa Butuan City. Sama natin sa balita si Sassy Babar ng RMN Butuan. RMN Report! Inaasahang aabot sa 184,000 na listadong botante ang nadagsa sa mga polling places sa Butuan City sa loob ng 231 na mga clustered precinct na may 1,115 na mga presento. Kanina, ilan sa mga presento sa Butuan ang naantala ang pagboto dahil sa di gumagana ang PCOS machine, pero dali naman itong nabigyan ng solusyon sa COMELEC. Ayon kay Attorney Ernie Palanan, simula kahapon nang inihatid ang mga election paraphernalia sa mga polling precinct, wala naman silang nakitang malaking problema na na-encounter matapos nilila ng opisyal na hanggang alas 7 pa mamayang gabi matapos ang pagbuto. Di nagdaga naman ng Philippine National Police ang bilang ng mga personahe nitong dinideploy sa mga polling places dito sa Butuan City. Ayon kay PNP Caraga Regional Director Police Chief Superintendent Hitulio Napiñas, kasama mo sa DXBC Butuan para sa Mission 2013, bubuto ako. Sassy Abastas Babar, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Mission 2013. Boboto ako. Botohan na. RMN News Negosyo. Ito po mga kasama yung potensyal ng black rice sa merkado. Kaya naman hindi kahit po ng Department of Agriculture ang mamagsasaka sa Central Mindanao na magtanim po ng nasabing uri ng kanin. Ano sa DA, medyo mahirap ipakilala sa mga mamimili at saka po sa mga negosyante ang nasabing uri ng bigas dahil hindi pa ito sikat. Ngayon pa man nilang malalawak na taniman na ng black rice ang mayroon sa bansa. Kabilang po ang sa may Tulonan at Midsayap sa North Cotabato at sa mga bayan ng Suralia at Santo Niño sa South Cotabato. Nabatid na nag-export na rin ang Pilipinas ng black rice at iba pang organic rice sa ibang bansa. Kabilang po dyan yung sa Macau, Netherlands at ilang bansa sa Europa. RMN News Abroad. Maring itinanggiho ng Syria na sila ang responsable sa nangyaring dalawang car bombing sa bayan ng
Reyhanli malapit sa Turkish at Syrian border kung saan nasawi yung 46 na tao. Sinabi ni Information Minister Omran Al-Zobi na walang ginawang masama ang kanilang bansa at meron silang values sa buhay. Siyam na katao naman ang inaresto ng pulisya kaugnay ng pagsabog. Nanawag naman ang Turkey sa mga mamamayan na manatiling kalmado sa gitna ng mga pag-ataking nangyayari sa kanilang bansa. Magugunitang 2 sasakyang may bomba ang iniwan sa town hall at post office ng Reyhanli sa Hatay province, kung saan madami ang nadamay dahil sa lakas ng impact nito. Mga kasama live mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayong halalan, Lunes, Mayo 13, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin po ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, syempre, i-type lamang ang RMN News Nationwide. At ipagpatuloy po yung pagtutok sa Mission 2013 Special Coverage. Ang Mission 2013, boboto ako. Election Coverage. RMN. Kasama nyo sa serbisyo publiko si Buddy Obera At Weng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa tahanan po ng may pinakamaraming number 1 sa 2013, pinakamaraming himpilan sa 2013, RMN, radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino. Saan man sa bansa. RMN News Nationwide. In ka na ba? Alas 12:31. In